So, hi everyone! So, welcome back to my YouTube channel. So, I'm Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga panibagong videos ko. So, hi everyone! So, for today's video guys, is tuturuan ko kayo ng step-by-step na tutorial kung paano po mag-order ng mga, for example, birth certificate na PSA. Kasi alam ko naman po, katapusan na naman ng school year. So, may mga iba dyan na kailangan mag-submit ng PSA para sa anak nila. And ang hinihingi ngayon guys is PSA na talaga. So, eto guys, hindi nyo na kailangan pang pumila. Kasi alam ko, pag pipila kayo, mamamasahe naman kayo, maghapon kayo maghihintay, and matagal yung magiging parang process niya. So, eto guys, is through online po kayo na makakapag apply. Okay, so halimbawa ayaw nyo nang mamasahe pa kayo guys, ayaw nyo nang lumabas ng bahay, i-deliver na lang sa inyo guys ng door to door. Yes guys, na kung saan sa bahay na lang ninyo i-deliver. Then eto guys, panoorin nyo. So kung tatanungin nyo ko, na-deliveran ka na ba ng PSA? Yes guys, so unang-unang trinay ko siya is sa anak ko, kay Tristan. So nung kinder pa siya, yun yung first. Then pangalawa guys is kay Papa, and yung pinaka-recent lang guys is yung sa akin kasi kailangan ko guys ng PSA. So yung pinaka-recent sa akin guys is PSA ko mismo. So ato guys na PSA na to, through online po kayo dito mag-a-apply and also guys magbabayad. So ipapauna ko na sa inyo guys na eto pong website na to is legit na legit siya. Okay, so ilalagay ko na lang po dyan sa description link yung website po para hindi na po kayo maghanap kung saan saan, i-click nyo na lang po siya. So dito guys, ipapauna ko na din sa inyo, kailangan nyo dito guys ng amount na 375 pesos sa mismong GCash nyo po or digital bank or digital wallet. So before kayo mag-fill up po dito, i-make sure po ninyo na may laman po yung GCash ninyo, Paymaya, or kung ano man po yung ginagamit ninyo. So, pinaka guys is GCash, kung saan before ka mag-fill up dito, i-make sure mo na meron kang 375 pesos sa loob ng GCash mo para kung sakali is masundan nyo to, makapag-order na kayo kaagad. Okay, so kailangan po kasi meron pong laman yung GCash nyo kapag mag-fill up kayo sa PSA. So, tara na guys at simulan na natin. So, first guys, isi-click nyo na muna yung link na nandito sa baba ng description link para may direct na po kayo doon. Okay. So, after ninyo guys na maklik, ang gagawin ninyo, ayan guys, meron ako dito para hindi tayo nalilito, hindi tayo naliligaw. Ayan. So, una guys, i-click nyo yung link na nandito sa baba. And after nyan guys, may lalabas dyan sa inyo na order now. Okay, so i-click nyo guys yung order now. Then after nyan guys, kayo guys kung anong klaseng certificate ba yung kukunin nyo. So para guys sa birth certificate, ang alam ko guys is 375 pesos. And ang alam ko guys sa marriage certificate din is 375 pesos. Kasi sila mama at papa nga pala is kinuhanan ko din sila ng birth certificate. Kinuhanan ko din sila guys ng marriage certificate or yung birth. And then i-click nyo lang guys yung I accept the terms and conditions and I consequent to the processing of my personal data. So, dito guys, i-click nyo lang din yung continue sa baba. And then, meron dyan guys, pagpipilian ninyo, dalawa yan, kung para sa iyo ba or para sa ibang tao. So, syempre para sa anak mo, kung para sa ibang tao siya, then i-click nyo guys yung for someone else. Pero kung para sa iyo naman, yung sa pinakauna yung piliin mo, yung para sa iyo. So, for myself, ito guys is for someone else. So, syempre para sa anak mo, para sa anak ko kunwari, o-orderan ko siya. So, i-click mo yung for someone else and i-click mo yung my son. Kung son mo, yung daughter mo, father mo, or mother mo, kasi nga for someone else. So, for example, sa anak ko, so my son. Then, after nyan, guys, i-click nyo lang yung continue. Then, after nyan, guys, sa pinakauna, makikita nyo kung ano yung hihingiin. Sa first part, guys, is all about sa information ninyo. Sa second part is yung sa information ng, for example, sa anak ko, yung birthday niya. Then, yung pangatlo, yung information sa father or sa mother. And then, sa fourth naman is yung birthplace ng bata. Pang fifth is para saan yung request ng PSA. And then, pang sixth is yung delivery address and contact information. So, yun yung summarize ng lahat ng fill up ninyo. So, click nyo lang yung continue. So, sa first guys is yung first name nyo. Ikaw mismo na magre-receive. Okay? Kung for someone else, ikaw na muna sa first part. First name mo, middle name mo, last name mo, birthday mo. And then, i-double check po ninyo muna yung mga details bago nyo i-continue. Pag once na okay na, saka ninyo i-click yung continue. Then, after nyan, guys, pangalawa, for example, yun nga, o-orderan ko yung anak ko, yung information about sa anak ko. So, your son's first name, your son's middle name, your son's last name, your son's, kung anong-ano niya, babae ba siya o lalaki.
Okay, once na okay na siya guys, na fill upan nyo ng mga details all about sa anak ninyo, i-click nyo yung continue. Again guys, i-make sure ninyo na yung mga details tama, hindi mali yung spelling. Dito guys, sa pag-fill up ko dito, all capital letters. Okay, all capital letters guys yung pag-fill up ko dito. Okay, and then after nyan guys is i-click nyo lang yung continue. Then sa third part guys is information of father. Okay, kung sa birth certificate nandoon yung father, pero kung wala. So halimbawa nandoon yung father sa birth certificate, then i-fill up nyo yung mga information like his father's name, his father's middle name, his father's last name. Pero kung wala naman guys, is i-click nyo lang ng there is no father's name in the certificate of live birth and mother. So dito kasi guys, halimbawa walang pangalan ng father, ayan, nadediretso na siya doon sa mother, your maiden first name. Okay, so dyan nakalagay, i-double check nyo na lang siya. Then once na okay na, i-continue nyo. So yung first name nyo, mother, tas yung middle name nyo, and then yung last name ninyo. Okay, maiden maiden name. Then click continue. Then after nyan guys is yung pang-apat is your son's birthplace. Okay, so dito guys, saan siya pinanganak? So sa Philippines ba o sa ibang bansa? Pero kung sa Philippines lang, okay na, huwag nyo na pakailaman yung nasa ano. And then his birth province, ayan, i-click nyo na lang guys yung arrow, pero pwede naman na i-type nyo siya dyan. Ayan, so kung anong province nga ba siya and saan siyang municipality pinanganak. Okay, for example, ang alam ko kasi is halimbawa, dito kasi sa amin guys, sa Bicol, mostly sa BMC, kagaya nung anak ko sa BMC ko siya pinanganak. So ang nilagay ko doon sa birth municipality niya is Tanaga, kasi doon siya pinanganak be. Okay, so click nyo lang yung continue. Then once na okay na, tatanungin kayo sa panglima, which is ano yung purpose ng request. Passport ba or travel, school requirement, claims, benefits or loans, late registration, Department of Foreign Affairs or Armed Forces of the Philippines or others. Pero eto nga guys, pinag-uusapan natin is school requirement, then school requirement. Pero if may other purpose pa kayo, pwede naman yun. Then click nyo lang yung continue. Then pang-anim guys is yung delivery address and contact information. So dito, pipili kayo guys, nationwide door-to-door. Itong nationwide door-to-door, ibig sabihin po guys, i-deliver siya mismo sa bahay ninyo. Based on my experience guys, galing siya sa LBC. Sa tatlong in-order ko, sa anak ko, sa marriage certificate nila mama at papa, and yung sa akin na PSA, LBC talaga siya guys, secure na secure. So kapag nationwide door-to-door guys, based sa experience ko, LBC siya. Okay, pwede naman pick up, makakasave ka ng 30 pesos or international. Meron din silang other options guys. Okay, so dito guys sa recipient, ikaw, okay, pangalan mo ilalagay mo dyan, yung house number ng bahay ninyo again kung saan i-deliver. Okay, sa house number or street name, subdivision or building, delivery province. For example, dito sa amin, sa Camarines Sur, municipality, kung anong municipality siya, barangay, zip code, importante, yung, eto guys, sa mobile number, ilagay nyo yung active na mobile number ninyo, and email address. Importante guys na may email address kayo, kasi minsan nino-notify nila na if halimbawa, ano na siya, kumbaga, na-ship na siya, parang ganon, i-deliver na, parang ganon. So, kailangan guys na may email address. Then, i-click nyo lang yung continue. And then guys, may lalabas dyan, certificate of live birth. Dyan guys, is yung pinaka-final. Okay, titingnan nyo na muna yung birth certificate. So, dyan, titingnan niyo kung tama yung spelling, kung tama yung information ng certificate, birth certificate or certificate of live birth. Parehas lang naman yan guys, pero nakalagay kasi dito certificate of live birth. So i-double check ninyo. So dito guys, capital letter yung mga ginamit ko sa pag-fill up, okay? Then once na na-confirm nyo na siya guys, eto nga is isang copy is 365. Nasobrahan sa 10 pesos, okay? So 365 pesos pala siya, okay? 365 pesos. So 1 copy 365 pesos. So kung meron kang extra na budget, gawin mong 2 copies o around 700 na siya. Pero kung isang copy lang naman 365. Okay, dito guys sa baba may nakalagay diyan dalawang option. Ikaw ba yung magre-receive nung in-order mo na birth certificate, PSA, birth certificate, yung marriage certificate or ano man yung in-order mo, ikaw ba yung magre-receive? Kung ikaw, i-click mo yung I am the only one, and then i-click mo na yung I confirm.
Okay? I am the only one, then I confirm. Pero kung halimbawa, alam mo na nagwo-work ka, 'di ba? So kung nagwo-work ka naman, pwede naman na mag-assign ka. Pero guys ha, kailangan po dito kung ibang tao po yung magre-receive, kailangan po hindi siya minor. And at the same time, meron siya guys, valid ID na kung saan, syempre sa valid ID yung pangalan niya. Ayan, importante po yan. And then, hindi siya guys minor de edad kasi hindi siya pwedeng mag-receive na minor de edad. Okay? So, after nyan guys, once na okay na siya, i-click nyo na lang yung I confirm. And then, after nyan guys, may continue yan or kung may continue man o wala. Ayan. So, may lalabas dyan guys na QR code. Okay. Yung QR code na lalabas dyan is screenshot nyo na lang. Pwede naman na, anong screenshot? Pag may QR code guys na lumabas dyan, ako kasi guys, nagfi-fill up kasi ako sa laptop. Sa laptop ako nagfi-fill up ng PSA. So, ang ginagawa ko, kapag alam ko na may QR code na lumabas, kukunin ko yung cellphone ko, i-open ko yung GCash ko, tapos, ang gagawin ko is by QR. By QR ko siya guys na gagawin. So, once na by QR, itatapat ko na lang siya dun sa laptop. Then, after nyan, magiging okay na siya. Kung baga, isa-scan na lang siya. Then, ayun nga, magbabayad ka na. Pero kung sa cellphone naman, pwede naman kayo guys na mag-fill up gamit yung phone. So, halimbawa, tapos na kayo mag-fill up lahat-lahat. Ang gagawin nyo na lang, it's either ida-download nyo yung QR code or screenshot nyo. Then, after nyo i-download or i-screenshot yon, pumunta kayo sa GCash, i-open nyo siya, and then i-upload ninyo yung QR code. Then, after nyan, okay na siya. Then, tapos na. Ganun na lang siya guys kadali. So, based on my experience guys, maximum of 1 week, nandyan na sa inyo yung PSA ninyo. Okay? So, maximum of 1 week, nandyan na yung PSA ninyo. Pero minsan guys, may mga circumstances kasi na halimbawa, eksaktong nag-holiday, nag-order ka halimbawa, 3 days, halimbawa sabihin natin na, ako kasi guys, nag-order ako noon Saturday. So, Saturday ako nag-order noon. Tapos, tumapat pa siya guys ng February 25. So, hindi siya noon na-deliver. So, na-deliver siya guys February 26 na. So, medyo na-delay siya ng 1 day or 2 days, ganon. Kasi nga, kapag may mga holidays. So, pag holidays, hindi siya na-deliver, ganon. So, ayun lang naman guys, ganun lang naman kadali, ganun lang naman kasimple. Kasi, imbis na pumila ka, imbis na mamasahe ka, tapos, magutom ka pa, mainitan ka pa, 'di ba? So, dito ka na lang, mag-aantay ka na lang. So, kailangan mo lang na mag-ano ng 365 pesos kung birth certificate man yan, or para sa parents mo, marriage certificate. Then, kapag sa ibang mga matters pa, medyo mahal din yung price niya. Pero guys, for me, maganda na siya kasi nga i-deliver na lang siya sa inyo, okay? So lang naman everyone, medyo mahaba na yung video natin. Kung nagustuhan mo tong video na to, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. And para guys, sa mga mommies natin dyan na naghahanap din kung paano guys mag-fill up sa PSA, paki-share na lang ng video na to para naman guys, umabot to sa kanila. Okay? Or halimbawa sa family ninyo, alam naman ninyo na parang yung iba kailangan nila ng mag-order ng mga certificate na hindi na nila kailangan pumila, magbabayad na lang sila through GCash, ganon. Then, isend nyo na lang itong video na to sa kanila. Okay, so lang naman everyone. Bye! Thank you for watching. Again, pa-like, share, and subscribe ako sa aking YouTube channel. Bye-bye! See you sa next video natin.